Welcome sa Araling Panlipunan Grade 9. Sa bidyong ito, itatalakayin natin ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran at sa pagtatapos ng araling ito ay inaasahang makapagbibigay kayo ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran. Handa na ba kayong matuto? Bilang paumpisa, suriin natin ang dalawang larawan na ito. Ano kayang kaisipan ang mayroon sa mga larawang ito? Kung ang sagot mo ay kaunlaran o pag-unlad, mahusay, tama ka. Pag-aralan natin ang konsepto ng pag-unlad. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang pag-unlad? Ayon sa Merriam-Webster, ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Inilahad naman ni Michael P. Todaro at Stephen C. Smith sa kanilang aklat na Economic Development noong 2012 na may dalawang magkaibang konsepto ang pag-unlad, ang tradisyonal at ang makabagong pananaw. Sa tradisyonal na pananaw, binigyan diin ang pag-unlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita. Sa makabagong pananaw naman, sinasaad na ang pag-unlad ay dapat kumakatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Sinabi rin ni Feliciano R. Fajardo na ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao, gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, pamamagan, di pagkapantay-pantay, at pananamantala. Samantalang sa Aktang Development as Freedom noong 2008 ni Amartya Sen, ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman na ekonomiya nito. Maaaring ang iba sa inyo ay iniisip kung ang salitang pag-unlad ba ay kapareho rin ng salitang pagsulong. Talakayin natin ang pagkakaiba ng pagsulong o growth sa pag-unlad o development. Ayon kay Feliciano R. Fajardo sa kanyang aklat na Economic Development noong 1994, ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso. Ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Kung gayon, ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Halimbawa, ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay ay kinapapalooban ng isang proseso. At ito ang pag-unlad. Ang resulta nito ay mas maraming ani. At ito naman ang pagsulong. Palalimin pa natin ang sinabi ni Feliciano Fajardo na ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Ihalimbawa natin ikaw bilang isang mag-aaral na nakakakuha ng mga bagsak na marka sa mga pagsusulit. Ikaw ay nagsumikap at nag-aral ng mabuti. Kaya naman, ikaw ay nakakuha ng matataas na marka na. Ang prosesong ito ng iyong pag-unlad sa sarili ay magbubunsod ng tinatawag na pagsulong, kung saan ang maaaring resulta ay ang pagtatapos mo sa pag-aaral at pagkamit ng iba't ibang magandang oportunidad at trabaho na siya magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Ngayon naman ay halimbawa natin ang pagsulong na makikita sa ating bansa. Sinasabing ito ay produkto ng pag-unlad at ito ay nakikita o nasusukat. Halimbawa, ang mga nakatayong infrastruktura na gaya ng matataas na gusali, tulay, paaralan, mga sasakyan, dami ng dayuhang namumuhunan, mataas na antas ng teknolohiya at pagkakaroon ng mataas na antas ng GNP at GDP. Sa pagkakataong ito, maaaring itinatanong at iniisip mo kung maaari kaya magkaroon ng pagsulong kahit walang pag-unlad? Ano kaya sa iyong palagay? Paliwanag natin. Maraming bansa sa kasalukuyan, tulad ng China at Malaysia, ang sinasabing progresibo. Maraming modernong gusali ang nakatayo dito. Maraming mga korporasyon ang kumikita ng malaki, subalit karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng mga dayuhang namumuhunan. Kaya't laganap pa rin ang kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon at pagbaba ng kalusugan para sa mga nasabing papaunlad na bansa tulad ng China at Malaysia. Ngayon, may pagsulong kahit walang pag-unlad. Maliban sa mga namumuhunan, meron pang ibang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa. Sa libro Economics, Concepts and Choices noong 2008, inasali ni John Morton at Clarkson, may iba pang mga salik na maaaring makatulong sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay ang una,
likas na yaman, kabilin ng yaman lupa, tubig at mineral. Ikalawa, ang yamang tao, kabilang dito ang lakas paggawa. Ikatlo ay ang kapital tulad ng mga sasakyan, infrastruktura at mga makina. Ikaapat ay ang teknolohiya at inobasyon na ginagamit upang maging mas episyente ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Masasabing ang pagsulang ay isa lamang aspekto ng pag-unlad na sinusukat sa pamamagitan ng paggamit ng GNP at GDP. Ngunit, hindi sapat ang mga panukat na ito dahil hindi nito na ipapaliwanag kung paano na ipamahagi ang yaman at kita ng bansa. Kaya naman, ginagamit ang Human Development Index o HDI. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang sukat ng kakayanan ng isang bansa na matugunan ang tatlong mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao. Kabilang na rito ang kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay o ang living standards. Ang HDI ay pinasimulan ni Bob Unhack noong 1990 sa paniniwalang ang tao ang tunay na yaman ng isang bansa. Bilang paglalagom, isa-isahin natin ang mga palatandaan ng pagsulong at pag-unlad. Sa pagsulong, ilan sa mga palatandaan ay ang pagpasok ng mga dayuhang namumuhunan, paglago ng likas na yaman tulad ng langis, dapat may dekalidad ang yamang tao, kapital at mataas sa antas, ang teknolohiya at inobasyon. Maging ang pagkakaroon ng mataas na GNP at GDP ay isa ring palatandaan ng pagsulong. Samantala, palatandaan naman ng pag-unlad ay kung may nagaganap na pagsulong ang isang bansa. May pagbabago sa lipunan at paraan ng pamumuhay ng tao, pagbabawas ng di pagkapantay-pantay, may kaayusang panlipunan at syempre dapat may kalayaan sa kahirapan. Kung tatanungin kita ngayon, may nakikita ka bang pag-unlad sa Pilipinas? Oo naman, meron. Meron din nakikitang pag-unlad sa Pilipinas. Kahit hindi kasing bilis ng pag-unlad ng ibang mga bansa, ang mahalaga, umuusad tayo. Kahit mabagal, basta mayroon. Mas maiging mayroong mabagal na pag-unlad kaysa wala, di ba? Kaya naman tandaan, upang makamit ang mataas na kalidad ng buhay, napakahalaga na ang pag-iisip at imahinasyon ay mapagyabong sa pamamagitan ng pag-aaral. Paalaala, huwag maging mangmangmayan dahil iba pa rin ang mamamayang may alam. Hanggang sa muli!